ng truck na may kargang halos 1,000 pakwan. Paglipat nila ng lane ay bigla umanong nag-full stop ang sinusundan nilang truck na may kargang manok. Nawasak ang harapan ng truck ng may mga dalang pakwan at dinala naman sa impounding area ang truck na may kargang manok. Iniimbestigahan na ng pamunuan ng NLEX kung sino ang dapat managot sa aksidente. Sari-saring paganda na ginagawa ng mga militante para sa kanilang programa bukas. Araw po ng paggawa. Ang Philippine National Police naman, maximum tolerance daw ang ipatutupad para sa mga magkikilos protesta. Narito ang report ni Jamie Santos. Handa ng saranggolang paliliparin ng grupong Philippine Airlines Employees Association o PALEA sa Mayo a 1. Simbolo ito ng kanilang hangaring tumaas na sana ang sahod ng mga manggagawa, lalo't laganap ang kontraktualisasyon at kawalan ng security of tenure ngayon. May portable gaming console rin na gawa sa karton, patama umano kay Pangulong Aquino. Simbolo naman daw ng kawalang aksyon sa isyu ng mga manggagawa. Itong Mayo 1 to ay gagamitin natin para manawagan lalo-lalo na sa ating gobyerno at sa mga namumuhunan na tingnan naman natin yung kapakanan ng ating mga manggagawa. Nag-kite flying naman ang bayan muna sa Quezon Memorial Circle para ipaglaban din ang wage increase. Yung layunin ngayong araw nung pagpapalipad ng saranggola na merong nakalagay na malaking 125, yan yung build-up para dun sa panawagan sa Mayo 1 nung dagdag sahod para sa ating mga manggagawa. Ang kilusang Mayo 1 naman ginagawa ng hugis asong effigy ni Pangulong Aquino na balak nilang sunugin. Handa na rin ang iba't ibang placards nila. Sa Labor Day, 4,000 pulis ang ipakakalat sa Metro Manila, bukod pa sa 500 pulis mula sa mga rehiyon. Pakiusap ng pulisya sa mga relihista, huwag magsira ng mga gamit at magudyok ng gulo sa Mayo 1. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting. Administrasyong Aquino, may good news daw para sa mga government employees bukas, araw ng paggawa. Ayon kay Pangulong Noynoy Aquino, posible raw ipatupad ng mas maaga ang salary increase para sa mga empleyado ng gobyerno. Sisikapin daw ng administrasyon na ipatupad sa Hunyo ang 4th tranche ng Salary Standardization Law 3. Sa Hulyo dapat nakatakda ang pagpapatupad ng 4th tranche alinsunod sa batas. Pero we are authorized already by a particular law, SSL 3. No, so ang question lang dito is yung kakayanin bang i-advance yung next tranche, which is the 4th tranche of the increase. So mga kompleto po yung SSL 3. Nilibing na po kahapon si Arnel Leonor, ang residenteng nabaril at napatay sa karahasan sa Silverio Compound sa Parañaque. Eksaktong 1 linggo na po ang nakakaraan. Hustisya ang sigaw ng kanyang mga kaanak at kasamahan, pati na rin ang mga militante. Narito ang report. Umento sa sahod at hustisya para sa mga biktima ng demolisyon. Dito sumentro ang concert na isinagawa kagabi ng grupong Anak Bayan sa may bahagi ng Agham Road sa Quezon City. Patikim rin umano nila ito para sa araw ng mga manggagawa bukas. Nagsilbing audience ng concert ang ilang residente ng Sitio San Roque na nanganganib umanong mademolish ang mga tahanan para sa road widening project ng Quezon City Government. Bukod sa kantahan, nagsagawa rin ng candle lighting ang mga dumalo para kay Arnel Leonor, ang residenteng nabaril at napatay sa karahasan sa Silverio Compound sa Parañaque noong 1 linggo. Ipinalabas din sa programa ang ilang video ng marahas na demolisyon. Sa pamamagitan ng concert, mananawagan tayo na lumahok sa Mayo 1 ang mga kabataan. Ipanawagan kay Noynoy Aquino na sobra-sobra na ang pambubusabos niya sa mga kabataan, lalong-lalo na sa mga magulang namin. Kahapon inihatid na sa kanyang huling hantungan si Arnel. Ang mga nakipaglibing, hustisya ang sigaw para sa namatay nilang kasamahan. Hustisya para kay Arnel Leonor! Hustisya! Ang ama naman ni Arnel hindi pa rin matanggap ang sinapit ng kanyang anak at personal na nanawagan kay Pangulong Noynoy Aquino. Pinalaki kong maayos yan, hindi ko pinakain ng galing sa masama, tapos binaril ng palo na walang kalaban-laban, masakit po para sa akin. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting. Rider na motosiklo sugatan matapos mabundol ang taxi sa Commonwealth Avenue, Quezon City.